Lolo Astong, matanda ka na. Bakit ba ayaw mo pang ibigay sa akin ang bertud mo? Baka mamaya, bigla ka na lang mamatay nang hindi na ipapasa yan. Sino na lang ang makikinabang sa bertud? Kuya Bani naman, huwag kang magsalita ng ganyan kay Lolo. Parang inaabangan mong mamatay na siya. Nagsasabi lang ako ng totoo, Arlina. May sakit na si Lolo. Hindi na nga niya kaya manggamot eh. Kaya bakit pinapatagal niya pa ang pagpapamana ng bertud? Sa akin din naman mapupunta yan. Dahil ako ang panganay sa ating dalawa. Puro na lang bertud ang bukang bibig mo. Hindi ka pa nag-aalala sa kalagayan ni Lolo? Tumigil nga kayong dalawa magkapatid sa pag-aaway. Ako magdedesisyon kung kailan at kung kanino ko ipapamana ang bertud. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Pipili pa kayo sa amin ni Arlina kung sinong pagbibigyan niyo ng bertud? Ano naman ang kayang gawin ng babaeng yan? Mas malakas ako sa kanya kaya ako ang karapat dapat magmana ng bertud. At hindi siya. Kaya ibigay niyo na sa akin yan. Pwede ba tumigil ka na? May sakit si Lolo at hindi makakabuti sa kanya yung ginagawa mong pangungulit. Hoy Arlina, alam kong sip-sip ka lang dyan sa matanda na yan. Huwag ako. Subukan mo lang kunin niyang bertud at malilintikan ka talaga sa akin. Stay. Ako si Arlina. 86 years old na ako sa mga panahon na to. Nangyari ang karanasan kong to noong 15 years old pa lang ako sa Samar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Sa edad kong 86 na to ay hindi pa naman ako ulyanin. Malabo lang ang mga mata ko dahil na rin sa katandaan. Kaya pinasulat ko na lang ang kwentong to sa apo ko dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noong manahin ko ang bertud ng Lolo Astong ko. Si Lolo ang nagpalaki sa amin ni Kuya Bani. Bata pa lang kasi kami ay nakipaglaban na si Lolo Astong sa mga aswang at iba pang mga elemento. Ilan sa mga nakalaban niya ay gumanti at pinatay ang mga magulang namin. Kaya simula nang maulila kami ni Kuya Bani ay si Lolo Astong nang kumupop at nagpalaki sa amin. Bata pa lang ay mahilig na sa barkada si Kuya Bani. Hindi siya napipirme sa bahay at palaging nasa galaan. Wala siyang kahilig-hilig sa mga gawain ni Lolo. Kahit ang pagtulong sa panggagamot ay hindi niya magawa. Ako ang palaging kasama ni Lolo tuwing nanggagamot siya. Kaya nagtataka ako kung bakit pinag-iinteresan makuha ni Kuya Bani ang bertud. Wala nga din siyang amor kay Lolo eh. Dahil sinisisi niya to sa pagkamatay ng mga magulang namin. Hindi naman nagkulang si Lolo Asong sa pangaral kay Kuya Bani. Pero lumaki pa rin siyang basagulero at walang respeto. Kaya lang naman umuwi ng bahay si Kuya Bani ay para lang makuha ang bertud ng Lolo namin. Paano ba naman kasi? Malakas ang kapangyarihan ng bertud ni Lolo Astong. May kasama pa tong libreta at mahiwagang kampilan. Ang libreta ay isang maliit na libro kung saan nakasulat ang mga orasyong Latin o mga buhay na salitang pwedeng gamitin sa kabutihan at kasamaan. Depende to sa pagkatao ng gagamit nito. Kaya naman sobrang pag-iingat ni Lolo para hindi mapunta sa masamang tao ang bertud. Ayon kay Lolo, ang bertud na to ay nakuha niya raw sa kaibigan niyang duwende. Hindi ko alam ang buong kwento kung paano niya nakuha to. Basta ang sinabi sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa siya, iniligtas siya ng duwendeng to noong World War II at binigyan siya ng bertud, libreta at kampilan. Bilang kapalit daw ay ilalaan ni Lolo ang buong buhay niya sa panggagamot at pagtulong sa mga nangangailangan. Arlina, apo, mahina na ako. Panahon na para ipagkatiwala ko sa iyo ang libreta pati na ang aking bertud. Po? Pero Lolo, bakit hindi na lang po kay Kuya Bani? Tutal, siya naman po ang may gusto niyan. Painitin ng ulo ng Kuya Bani mo. Simula pagkabata ay mainit ang ulo niya tuwing hinahaplos ko to. Hindi katulad mo. Ang bertud ay hindi pwedeng mapunta sa mga taong may mainit na ulo. Pero bakit po sa akin ninyo binibigay? Babae po ako, Lo. Hindi ko kayang ginagawa niyong pakikipaglaban sa mga aswang at maligno. Kaya mo, apo. Tutulungan at aalalayan ka naman ng bertud at ng libreta. Pero Lo, inaalala ko rin po kasi si Kuya Bani. Baka po lalo kami mag-away na magkapatid kung sa akin ninyo ipapamana ang bertud. Mas mahirap kung mapapasa kamay to ng Kuya Bani mo. Alam mo kung gaano kagalit ang kapatid mong yon. Gagamitin lang niya sa masama ang bertud. Ang problema po, hindi ko alam kung paano gamitin ang bertud na yan. Tsaka gusto ko po kasi ng tahimik na buhay. Yung walang sumusunod na mga maligno at aswang sa akin. Apo, nandito pa naman ako. Matuturuan pa kita sa mga dapat mong gawin. Sige ho. Pero gabayan ninyo ako, Lolo, ha? Alam naman yung lampa ko at duwag. Ibinigay sa akin ni Lolo Astong ang libreta nito.
Sabi niya, kailangan kong kabisaduhin ang lahat ng mga orasyong nakasulat dito. 7 gabi kong kakabisaduhin to sa simbahan, 7 gabi rin sa sementeryo, at 7 gabi rin sa gubat. Lolo, mababalo naman ako dyan sa libreta na yan eh. 7 gabi sa sementeryo at gubat? Yung sa simbahan, kaya ko pa eh. Paano kung may biglang bumangon na patay dun sa sementeryo? Tapos paano kung may magpakitang kapre o aswang sa gubat? Anong gagawin ko, Lo? Natatakot po ako. Ang kailangan mong gawin ay magkaroon ka ng lakas ng loob, Arlina. Kailangan mong magtagumpay sa mga pagsubok ng Bertod. Para makita nito, nakarapat dapat ka magmay-ari sa kanya. Paano kung pumalpak ako, Lolo? Paano kung hindi ko kayanin ang pagsubok na sinasabi mo? Basta mamayang gabi ay magsimula ka na sa simbahan. Kabisaduhin mo ang mga orasyon at huwag na huwag kang magpapadala sa takot. Kahit anong makita't marinig mo ay huwag mong papansinin. Mag-focus ka, Arlina. Focus lang at magtatagumpay ka. Sige po, Lolo. Magaling naman ako sa memorization kaya huwag kang mag-alala. Sisiw lang tong simbahan sa akin. Basta kapag sa sementeryo na, samahan ninyo ako ah. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Huwag kang magpapadala sa mga maririnig at makikita mo. Lahat ng yan ay halusinasyon mo lang. Isang paraan para masubok ng bertud ang tapang mo. Nang gabing to, ay pumunta ako sa pinakamalapit na simbahan. Nagdasal muna ako bago ko sinimulan ang pagkakabisado sa mga orasyong nakasulat sa libreta. Ano ba naman tong orasyon na to? Kakabisaduhin ko pero nakakabulo naman basahin at hindi ko maintindihan. Binasa ko ang unang letra at agad nakunot ang noo ko. Kahit nabubulol ako nito, ay pinilit kong basahin ang unang orasyon. Paulit-ulit kong binabasa sa mahinang boses to. Halos pabulong pa nga pero makalipas ang ilang minuto ay nagawa kong basahin gamit ang isipan ko to. Paulit-ulit kong isinaulo ang orasyon hanggang sa matigilan ako. May naririnig kasi akong boses na nagsasalita. Ang orasyong iniisip ko ay binibigkas ng boses ng kung sinong nilalang. Hanggang sinubukan ko ulit usalin ang orasyon sa isip ko at hindi nga ako nagkamali. May bumibigkas nga nito at parang nasa tapat lang ng tenga ko. Hindi ako makagalaw at parang naninigas sa takot. Hindi ko magawang lumingon nito dahil natatakot ako sa pwede ko makita. Muli ako nag-concentrate sa pagkakabisado. Para mawala ang takot ko ay binigkas ko ulit ng malakas ang orasyon. Hindi rin naman nagpatalo ang boses na naririnig ko dahil lumalakas din ang boses niya. Ramdam na ramdam ko ang napakalamig na hanging dumadampi sa kanang tenga ko. Ang lamig ay gumagapang sa buong katawan ko. Kaya naninindigan lahat ng balahibo ko sa sobrang takot. Pero hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob nito kasi nilingon ko ang bumubulong sa akin. Paglingon ko, napasigaw ako sa sobrang takot. Nang makita ko ang isang batang babaeng namumutla ang muka. Kahit sobrang takot na nararamdaman ko nito, ay nagawa ko pa rin makatakbo palabas ng simbahan habang umiiyak. Pagka-uwi ko nito, ay ikinuwento ko kagad kay Lolo Astong ang nangyari. Lolo, ayaw ko na. Hindi mo naman sinabi sa akin na kahit pala multo ay kinakalaban mo. Paano ko naman lalabanan ng multo? Patay na yun. Akala ko ligtas ako sa simbahan. May multo din pala dun. Hindi ba ang sabi ko ay mag-focus ka? Pagsubok lang ng bertud yan. Nagpatalo ka naman. Ilang beses kong inulit sa'yo na huwag mong papansinin ang lahat ng maririnig at makikita mo. Hindi ka nila sasaktan. Ginugulo ka lang nila. Hindi nga nila ako sasaktan. Pero papatayin naman nila ako sa sobrang takot. Lolo, ayaw ko na. Kay Kuya Bani na lang yung ibigay yan. Nasimulan mo na nga eh. Bakit hindi mo pa ituloy? Kung makukuha to ng Kuya Bani mo, tiyak na gagamitin lang niya ang bertud sa kasamaan. Nangako pa naman ako sa kaibigan kong duwende na aalagaan ko to at hindi hahayaang mapunta sa kamay ng masasabang tao. Di ibigay na lang po ninyo sa kanya. Huwag na lang po ninyo siyang turuan ng dapat niyang gawin para hindi gumana ang bertud. Saka kung meron palang ganyan na pagdadaanan na pagsubok ang bertud, bakit naman to papayag na magamit siya sa masama? Hay nako Arlina, ang bertud ay isang bagay na may kapangyarihan pero walang kakayaang mag-isip. Dumedepende to sa kung paano siya gagamitin ng taong may hawak sa kanya. Kaya ng bertud na subukin ang katapangan mo pero hindi ang kabutihan ng puso mo. Kaya kung mapapasa kamay to ni Bani, tingin mo ba ay hindi sa hahanap ng paraan para malaman kung paano paganahin to? Ay, sige na nga po.
Ako na ang magmamana niyan. Pero kapag nabaliw po ako dahil sa sobrang takot, kasalanan niyo po ha. Gamutin po niyo ako para bumalik na sa normal ang utak ko ha. Papayag ba naman akong mabaliw ang maganda kong apo? Basta makinig ka lang sa akin. Huwag kang magpapadala sa takot. Dahil pagsubok lang ng bertud ng lahat ng makikita at mararanasan mo. Sige po, Lo. Susubukan ko po maging matapang. Sige na, magpahinga ka na para may lakas ka ulit bukas ng gabi. Napilit pa rin ako ni Lolo na pabalikin sa simbahan ng sumunod na gabi. Tulad ng payo ni Lolo Astong, kinabisado ko muli ang ilan sa mga orasyon hanggang sa marinig ko na namang sumasabay ang boses sa akin. Kaya pumikit ako ng mariin ito at pinilit ko mag-focus sa pagkakabisado. Kaso, makukulit ang mga multo sa paligid ko. Dalawa na sila sa magkabilang tenga ko na bumubulong. Ang isa ay boses ng bata, kaya alam kong siya ang multo na nakita ko kagabi. Ang isa naman ay boses ng lalaki. Lolo ko po! Ayoko na talaga nito! Bakit ang daming multo? Uuwi na ako! Mabilis akong tumakbo palabas ng simbahan. Mabuti na lang dahil kapag natatakot ako, ay kaya ko pa rin mag-isip ng matino at nakakatakbo pa rin ako palayo. Kumaripas ako ng takbo nito pa uwi habang umiiyak. Pagka-uwi ko ay nakaabang na sa akin si Lolo sa labas ng bahay. Napapailing na lang siya nang yakapin ko siya ng mahigpit dahil sa sobrang takot. Ano ba nangyari? Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi ka nila sasaktan? Sinusubok ka lang ng bertud. Pero bakit takot na takot ka pa rin? Lolo naman eh. Pagsubok ba yun? Nakakatakot yung sabugang muka. Anong sabog ang mukha? Yung multo po, Lolo. Sabog yung mukha niya. Di asking bata ka talaga oh. Hindi ba sinabi ko sa iyo na pumikit ka para hindi mo sila makita at para hindi mawala ang konsentrasyon mo? Pasensya na po, Lolo. Ang ganda kasi ng boses eh. Akala ko po gwapo. Sabog pala yung muka. Ay nako Arlina, kailan mo ba seseryosohin ang ginagawa ko sa iyo? Lolo, sabi ko naman po sa inyo, tuwag po ako. Baka hindi po ako makapasa sa pagsubok. Mahina na ako, apo. Hindi ko na kayang lumaban pa sa mga malalakas na uri ng aswang. Sa dami ng napatay ko noon nakauri nila, baka sa mga panahon na to ay pinagpaplanuhan na nila kung paano ko gantihan. Kung ako lang ay hindi ako takot mamatay dahil matanda na ako. Pero paano kapag dinamay ka nila? Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo kung hindi mo makukuha ang bertud sa akin? Lolo naman eh, mas nakakatakot pa yung sinasabi ninyo kaysa sa multong sabog ang muka eh. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Parang gusto na niyo akong iwan eh. Sinasabi ko lang kung anong pwedeng mangyari. Kaya dapat ay handa ka, Arlina. Bukas, magsasanay tayo sa paghawak ng sandata. Pati ba naman sa pakikipaglaban, Lolo? Ano naman po ang laban ko sa kanila? Babae lang po ako. Isang babae na may bertud. Kaya malakas ang laban mo, Arlina. Maging matapang ka lang kasi. Inuunahan mo ng takot eh. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Lolo para magsanay sa pakikipaglaban. Tinuruan niya ako sa tamang paghawak ng kampilan at kung paano gagamitin to para matalo ang kalaban. Yun nga lang ay mabilis nang napapagod si Lolo kaya madalas kong inaalalayan to. 1 linggo kami nagsanay at nakumpleto ko rin ang 7 gabing pagkakabisado ng orasyon sa simbahan. Padami ng padami ang mga multo pero nagawa ko pa rin matapos ang 7 gabi. Kaya naman kahit papano ay natuwa si Lolo Astong sa akin. Pero sa totoo lang kung bakit ko ginagawa to dahil gusto ko lang makita ang mga ngiti niya sa labi at mapanatag ang loob niya bago man lang siya mawala. Arlina, ituloy mo ang pagsasanay. Paupo-upo ka dyan. Hindi mo pa natatamaan yung buko. Lolo naman eh, napakahirap namang tamaan ng buko na yan. Bakit nung una, hindi naman nakasabit yung buko? Buko pa lang yung nakasabit na yan. Umuugoy-ugoy lang ay hindi mo na matamaan. Paano kung aswang na yan ay hindi namatay ka na? Nakakapagod naman po kasi, Lolo. Sandali lang po, hayaan niyo lang muna ako magpahinga. Ayos, nagsasanay ka na palang humawak ng sandata. Bakit Lolo? Sa kanya mo ba ipapamana ang kampilan? Nakauwi ka na pala, Bane. Akala ko hindi mo na alam ang daan pa uwi. Huwag mong ibahin ang usapan, Lolo. Kung kay Arlina mo ipapamana ang kampilan, ibig sabihin ba niyan, sa akin mo ipapamana ang bertud pati ang libreta? Ayan ka na naman, Kuya Bani. Kauuwi mo lang, bertud na naman ang lumalabas sa bibig mo. Hindi mo man lang ba kami kukumustahin ni Lolo? Oh, bakit? Nakikita ko namang buhay pa kayo Ayan nga nagsasanay ka pang tumaga sa buko. Pero teka nga muna,
Bakit iniiba niyo ang usapan? Nasaan na nga ba ang bertud, Lolo? Ibigay mo na sa akin yon. Bakit ba gusto mong makuha ang bertud? Ano pa ba? E di ipaghihiganti ko ang mga magulang namin na namatay dahil sa'yo. Kuya Bani, igalang mo naman si Lolo. Huwag kang bastos. Yun ba talaga ang dahilan o gusto mo lang magkaroon ng kapangyarihan para magawa ang gusto mo? Para maghari-harian ka sa lugar na to? Ang dami mo pang sinasabi. Ako ang panganay mong apo at ako ang lalaki. Kaya akin ang bertud na yan. Total, mahirap hawakan ng kampilan. E di yan na lang ang kay Arlina. Huwag mo akong pangungunahan, Bani. Ako ang pipili ng karapat-dapat magmana ng bertud at hindi ikaw yon. Kung ganon, tama nga ako. Ayaw nyo talagang ibigay sa akin ng bertud. Kanino mo ibibigay yan? Diyan sa paborito mong apo? Kung naging matino ka lang sana, Bani, kung nakinig ka lang sa mga pangaral ko sa'yo, sana madali lang sa akin ay pagkatiwala sa'yo ang bertud. Ang sabihin nyo ay may pinapaboran kayo. Simula pagkabata namin ay puro si Arlina na lang ang napapansin nyo. Hindi totoo yan. Ilang beses kong inilapit ang sarili ko sa'yo. Pero ikaw tong lumalayo. Hindi kita ganun kadaling sinukuan, Bani. Alam mo yan. Pero lumaki kang Suail. Kaya sabihin mo sa akin, bakit ko ipagkakatiwala sa katulad mong iniingatan kong bertud? Ang dami niyong sinasabi. Kung hindi mo yan kusang ibibigay sa akin, kukunin ko yan ng sapilitan. Kuya Bani, ano ka ba? Papatayin mo ba si Lolo? Tigilan mo yan! Sinugod ni Kuya Bani si Lolo at pilit na hinahanap ang bertud sa katawan ng matanda. Sinubukan kong umawat pero itinulak lang niya ako bago niya muling hinarap si Lolo. Napansin kong umusal ng orasyon si Lolo bago niya hinawakan ng mariinang braso ni Kuya Bani at itinulak to palayo. Nagulat ako nang biglang tumalsik si Kuya Bani at tumama pa sa puno ang katawan nito dahil sa lakas ng puwersa ni Lolo. Hindi ako makapaniwala nito na may natitira pang ganung lakas si Lolo Astong. Baka nakakalimutan mo, Bani. Matanda man ako at mahina ay hindi mo pa rin ako matatalo dahil nasa akin pa rin ang bertud. Kung talagang sagad na sa buto ang kasamaan mo, umalis ka na lang dito. Lumayas ka at huwag ka nang babalik kahit kailan. Mukhang natakot naman si Kuya Bani at nagmadaling umalis to. Nakita ko si Lolo Astong na napahawak sa dibdib niya. Muntik pa siyang matumba nito. Mabuti na lang agad ko siyang naalalayan. Hirap man ako nito pero pinilit kong alalayan si Lolo papasok sa loob ng bahay. Bago kami makapasok ay nakita ko pa si Kuya Bani na nakatingin sa amin habang nanilisik ang mga mata nito. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Ayos lang ako, Apo. Napagod lang ako ng husto. Matanda na ako, Arlina. Kaya hindi na kaya ng katawan kong umusal ng malakas na orasyong pangdepensa. Kailangan mo nang seryosuhin ang pagsasanay. Ginagawa ko naman po ang lahat, Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po siguro tayo guguluhin ni Kuya Bani. Akala ko nito ay natakot na si Kuya Bani kaya hindi niya na kami guguluhin pa. Akala ko magiging maayos ang lahat pero nagkamali ako. Nang sumunod na gabi kasi, papunta sana ako sa sementeryo nito para kabisaduhin ng orasyon nang pinigilan ako ni Lolo Astong. Huwag ka munang umalis ngayong gabi, Arlina. Bakit po, Lolo? Akala ko ba kailangan nating madaliin ang pagsasanay ko? Iba ang pakiramdam ko, kaya dumito ka na lang muna. Nagdasal si Lolo Astong nito. Lumuhod siya sa tapat ng pinto, pati mga bintana. Kapag ganito si Lolo, alam kong nakakaramdam siya ng panganib kasi pinatitibay niya ang orasyong nagsisilbing proteksyon ng bahay namin laban sa masasamang elemento. Nagsimula na rin akong matakot nito dahil sa nakikita akong pag-aalala sa mukha ni Lolo. Lolo? Bakit po? May nararamdaman ba kayong kakaiba? May aswang po ba sa paligid? Ramdam kong may nagmamatsyag sa atin, Apo. Kaya huwag kang lalabas. Mas ligtas ka rito dahil protektado ng mga orasyon ng kubo natin. Pero Lolo, hindi pa ako handa sa pakikipaglaban. Natatakot po ako. Paano kung mapasok nila tayo? Basta ihanda mo ang sarili mo sa pwedeng mangyari. Kunin mo ang inorasyon ng asin at ikalat mo sa paligid ng kubo. Sige po, Lo. Nilagyan ko ng inorasyon ng asin ng mga bintana pati pinto. Lumabas ako ng bahay para lagyan ng palibot ng kubo. Pero natigilan ako nang mapatingin ako sa hindi kalayuan. Nakita ko ang isang lalaki na may malaki at malapad na katawan. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa kabilugan ng buwan ay kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nito, pati na ang nangingintab na katawan niya dahil sa langis. Hindi ko na nagawang sabuyan ng asin ang buong paligid ng bahay. Mabilis akong pumasok sa loob ng kubo dahil sa sobrang takot. Lolo, may pangit na aswang sa labas. Malaki ang katawan pero yung muka, mas nakakatakot pa po kaysa sa multong basag ang muka.
Arlina, ito na ang panahon para ibigay ko sa iyo ang bertud. Pero hindi ko pa po natatapos na kabisaduhin ng libreta. Ingatan mong mabuti ang libreta, Apo. Huwag mong hahayaan na mapunta to sa masama. Pero 'di ba, kahit naman makuha nila ang libreta, kung wala naman po sa kanila ang bertud, hindi naman nila magagamit 'yun, 'di ba? Mali ka, Apo. Kung ang makakakuha ng libretang yan ay may alam din sa lihim ng karunungan, magagamit niya ang mga orasyong nakapaloob dyan sa libreta. Ang ikinakatakot ko ay kapag napasa kamay to ng mga aswang o ng Kuya Bani mo. Ano po ang gagawin natin kapag ipinasa ninyo ang bertud sa akin? Paano kayo lalaban? Wala po akong kalaban-laban sa kanila, Lolo. Hindi pa po ako handa sa ganitong laban. Basta ihanda mo ang sarili mo dahil kapag nagtagumpay ang kalaban na mapasok ang kubo, ay ipapasa ko na sa iyo ang bertud. Naku ka naman, Lolo. Sige po, Lo. Gamitin mo ang orasyong nakabisado mo na para iligtas ang sarili mo, Arlina. Kayanin mo dahil wala kang ibang aasahan, kundi ang iyong sarili lang. Lalo na kapag wala na ako. Nakita kong napangiwi si Lolo, kaya agad ko siyang nilapitan at inalalayang maupo. Napapaiyak na ako nito sa sobrang takot, pero tinatatagan ko lang ang sarili ko dahil alam kong lalong mag-aalala si Lolo. Sinusubukan nilang baklasin ang mga proteksyong iniharang ko sa paligid. Kunin mo ang kampilan at ibigay mo sa akin. Sinunod ko ang utos ni Lolo. Kinuha ko sa ilalim ng papag niya ang kampilan. Naglalangis to pero kapag hinahawakan ko'y napapaso ang kamay ko. Totoo ngang kumikilala ng amo ang itak na to at hindi to basta-basta mahahawakan lang ng kahit sino. Lolo, hindi ko mahawakan ang kampilan. Napapaso ako. Ano na po ang gagawin natin? Lolo, mamamatay na ba tayo? Hindi, Arlina! Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila mapatay. Oy, Astong! Bakit tayo mo akong labasin? Mukhang totoo nga ang nabalitaan ko. Mahina ka na't hindi mo na kayang lumaban pa. Kaya ka ba nandito dahil nabalitaan mong mahina na ako? Sa bagay nga naman, takot kang pumunta dito dahil alam mong wala kang laban. Masyado ka pa rin mayabang, Astong. Ito na ang araw na hinihintay ko. Maniningil ako sa mga buhay na inutang mo. Ang mga pinatay ko ay makasalot sa mundong to. Kaya wala akong utang na dapat bayaran sa'yo. Umalis ka na kung ayaw mong gamitin ko sa'yo ang natitira ko pang lakas. Tumayo si Lolo Astong at humarap siya sa tapat ng pinto. Pumikit siya at sumambit ng mga orasyon. Narinig kong dumaing ang mga aswang na nasa labas namin. Mukhang napalakas na naman ni Lolo ang proteksyon namin. Nang sumilip ako sa siwang ng bintana, ay nakita kong dalawa sa mga aswang na nasa loob ng bakuran ang natumba at umusok ang mga katawan ng mga yon. Nakakamangha ka talaga, Astong. May lakas ka pa rin palang tinatago. Pero hanggang saan mo to kakayanin? Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang at ibigay mo na sa akin ang bertud at libreta. Mamamatay akong lumalaban, halimaw! Hindi mo ako mapapasuko! Nakita kong pumikit din ang aswang nito. Nasa labas siya ng bakuran namin. Dahil nandun ang hangganan ng proteksyong ikinalat ni Lolo Astong ngayon lang. Kahit nasa malayo siya, ay nakatapat siya sa pintuan ng kubo namin. Umuusal din siya ng orasyong panlaban kay Lolo Astong. Hanggang nakarinig ako ng pagkalabog. Kaya nilingon ko si Lolo. Nakita ko siyang napahawak sa tabi ng upuan at nangihina na siya. Hindi mo na kaya, Astong! Huwag ka nang lumaban pa! At ipinapangako ko sa'yo, bubuhayin ko ang apo mo basta ibigay mo sa akin ang bertud at libreta! Pero pinilit pa rin ni Lolo Astong na tumayo, kaya inalalayan ko siya. Pinisil niya ng mariin ang braso ko na parang dito humuhugot ng lakas. Tiniis ko ang sakit dahil nakikita kong umuusal na naman ng orasyon si Lolo. Bumubuka ang bibig niya pero hindi ko naririnig ang kanyang boses. Napapangiwi na ako dahil pahigpit ang kapit ni Lolo sa kanang braso ko. Aray ko, Lolo! Masakit ang braso ko! Hindi po yan ang kalaban niyo! Arlina, lahat ng bilin ko sa'yo ay tandaan mo. Ituloy mo ang pagsasanay para maprotektahan mo ang sarili mo laban sa mga masasamang elemento at aswang na galit sa ating lahi. Protektahan mo rin ang bertud at libreta dahil hindi ito pwedeng mapunta sa masama. Ipangako mo yan. Lolo, huwag ka nga nag-aabilin. Mabubuhay ka pa. Kapag namatay ka, papatayin din nila ako. Kaya lumaban ka, Lolo. Ibubuhos ko na sa'yo lahat ng lakas ko. Poprotektahan kita hanggang sa huli, Apo. Mahal na mahal kita, Apo ko. Lolo, huwag ka namang ganyan.
Huwag kang mamamatay. Tutulong po ako. Kahit paano ay may alam na akong mga orasyon. Lalaban po tayo, Lolo. Paano ba yan, Astong? Dumating na ang araw ng kamatayan mo. Makukuha ko na ang bertud at mapapatay na rin kita sa wakas. Agad ako napalingon sa pinto nang marinig ko ang boses ng halimaw. Nagawa niyang basagin ang mga orasyong pangharang ni Lolo Astong, kaya nakapasok na siya sa loob ng kubo. Saglit ako natulala dala ng takot, pero agad ako natauhan nang marinig ko ang pagdaing ni Lolo Astong. Mariin akong pumikit at inalala ang mga orasyong nakabisado ko na. Pero hindi ko alam kung alin sa mga to ang dapat kong gamitin sa kalaban. Muli kong naramdaman ang mariing pagpisil ni Lolo sa braso ko, kaya napangiwi ako sa sakit. Lolo! Anong ginagawa mo? Masakit na po ang braso ko. Mamatay man ako, pero hindi mo makukuha ang bertud sa apo ko. Hindi mo na kayang banggitin ang malakas na orasyon, Astong. Kung gagawin mo yan, mamamatay ka. Oo, mamamatay ako, pero isasama kita. Bumulong ng mga orasyon si Lolo habang pisil-pisil niya ang braso ko. Ramdam kong malakas na enerhiyang bumabalot sa katawan ko, pero mas nangingibabaw ang sakit sa kanang braso ko na pinipisil niya. Narinig ko pa ang malakas na atungol ng mga aswang, pati na ang pagtilapon ng aswang na nakapasok sa loob ng bahay. Nang bitawan ni Lolo ang braso ko, ay nanunuot pa rin ang sakit nito, at nang hindi ko na kinaya, ay nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari pagkatapos nito. Nagising na lang ako nang nakahiga sa papag at nakabantay ang isa sa kapitbahay namin. Medyo malayo ang bahay nila sa amin dahil magkakalayo naman noon ang mga bahay sa probinsya. Narinig daw nila ang malalakas na sigawan, kaya naman naisipan nilang tawagin ang mga kalalakihan para alamin kung ano nangyari sa amin. Nadatnan daw nila kami ni Lolo na walang malay at magkatabing nakahiga sa sahig. Dito rin nila sinabi sa akin na patay na si Lolo Astong. Ano na naman ba ang nangyari, Arlina? Napalaban na naman ba ang lolo mo sa aswang? Nagbalik na naman ba sila sa bayan natin? Namatay si Lolo dahil pinrotektahan niya ako laban sa mga aswang, Aling Ising. Ginamit niya ang pinakamalakas na orasyon at ibinuhos niya ang lakas niya doon para hindi ako malapitan o masaktan ng mga aswang. Diyos ko po, sumalangit na ang kaluluwa ni Lolo Astong. Nagsakripisyo siya para sa'yo. Pero ngayon wala na ang lolo mo. Baka muling sumalakay ang mga aswang. Huwag po kayo mag-alala. Hindi man ako kasing galing ni Lolo Astong, ay susundan ko pa rin ang yapak niya bilang ganti sa mga sakripisyo niya para sa akin. Buo ang loob ko nito na ipagpatuloy ang pagsasanay dahil gusto kong hanapin ang kuta ng mga aswang para maipagiganti si Lolo. Isang araw lang namin ibinurol si Lolo at kinabukasan ay agad siyang inilibing. Pagkalibing niya ay dito naman nagpakita si Kuya Bani. Umuwi ka pa kung kailan nailibing na si Lolo. Nabalitaan ko nga kaya nga ako umuwi. Pero nandito ako para kunin ang mana ko. Anong mana? Kakarampot lang tong lupa ni Lolo? Pag-iinteresan mo pa? Nagpapatawa ka ba? Kung gusto mo sa'yo na yung lupa, basta ibigay mo sa akin ang bertud. Bakit ba na atat kang makuha ang bertud? Wala ka namang interes sa panggagamot. Bakit? Panggagamot lang ba ang silbi ng bertud na yan? Kung naging matalino lang sana sa paggamit ng bertud si Lolo, sana mayaman na tayo. Tama nga si Lolo. Mukhang pera ka nga. Ganid ka pa. Umalis ka na. Wala kang makukuhang bertud sa akin. Huwag na matigas ang ulo mo, Arlina. Patay na si Lolo na nagtatanggol sa'yo. Kaya bago pa kita masaktan, ay ibigay mo na sa akin ang bertud. Ibang klase ka din talaga, no? Patay na si Lolo at muntik na rin akong mapatay. Pero bertud pa rin ang nasa isip mo? Hindi mo man lang tinanong kung ano nangyari? Bertud agad? Lakas din ang tama mo eh. O siya, sige na. Ano ba nangyari? Bakit buhay ka pa? At bakit si Lolo lang ang namatay? Wow! Ramdam na ramdam ko ang concern mo. Huwag mo kong uyulin, Arlina. Alam kong sa'yo pinasa ni Lolo ang bertud niya. Wala nga sa akin eh. Ano bang ibibigay ko? Eh wala nga. Hinalughog ni Kuya Bani ang buong bahay, pati na ang mga gamit ni Lolo. Pero wala siyang nakitang bertud dito. Hindi rin naman kasi namin alam ang itsura ng bertud na yon. Dahil kahit kailan, ay hindi pa namin nakikita to. Sa galit niya, ay sinira niya ang lahat ng mga gamit sa loob ng bahay namin. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan pa siya ng babala na babalikan niya ako. Hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang bertud. Nang makaalis siya, ay mabilis akong gumapang sa silong ng kubo. Hinukay ko ang lupang pinagtaguan ko ng libreta dahil alam kong hahanapin niya to sa akin. Nang makita ko to, ay agad ko niyakap to. Luha ang kinausap ko si Lolo sa isipan ko. Lolo,
Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang pagsasanay. Natatakot ako na baka bumalik ang mga aswang at tuluyan nilang makuha ang bertud at ang libreta. Problema ko na ang mga aswang. Tapos itong si Kuya Bani na dapat kakampi ko. Kaaway ko na rin. Tulungan mo naman po ako, Lo. Ituro mo ang dapat kong gawin. Pagsapit ng gabi, ay pumunta ako sa sementeryo. Nagdala ako ng itak para proteksyon kapag may panganib. Natatakot man ako nito, ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Isiniksik ko sa isip ko na wala akong dapat katakutan at ang mga lalabas sa mga maligno ay parte lang ng pagsubok. Hanggang pinasok ko ng napakadilim na sementeryo habang hawak-hawak ang lampara. Pagdating ko sa kalagitnaan ay nagtirik ako ng mga kandila bago lumuhod. Nagdasal ako at pagkatapos ay inilabas ko ang libreta. Sa tulong ng liwanag ng lampara ay nabasa ko naman ang nilalaman nito. Laking pagtataka ko dahil naiintindihan ko na ang mga nakasulat na orasyon. Hinaplos ko ang kanang braso ko na pinisil ni Lolo dahil ramdam ko ang pag-iinit nito. Lolo, naipasa mo na ba ang bertud? Ito na ba yun? Yung pagpisil mo sa braso ko? Kaya pala kahit minsan ay hindi namin ito nakita dahil nasa loob pala ito ng katawan mo nakatago. Napangiti ako habang binabasa ang laman ng libreta. Iba-ibang orasyon ang nakasulat dito. May orasyon na para maging matapang at malakas. May pantaboy sa mga maligno. Orasyon sa panggagamot, proteksyon at iba pa na magagamit ko sa pakikipaglaban. Pero natigilan ako nang bigla akong may marinig na boses. Sinungaling ka talagang babae ka! Nasa iyo nga ang libreta! Kuya Bani? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo rito sa sementeryo? Nagri-ritual ka para palakasin ang bertud? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagmamaang-maangan ka pa. Akin na ang libreta! Hindi pwede. Sa akin pinagkatiwala ni Lolo to. Pinilit ni Kuya Bani na agawin sa akin ang libreta. Pero lumaban ako. Hinugot ko ang itak na nasa bewang ko at itinutok ko sa kanya. Subukan mo lumapit. Tatagain kita. Matapang ka na ngayon ha. Subukan natin ang tapang mo. Halika rito! Sinunggaban niya ako pero mabilis ako nakailag. Iwinasiwas ko ang hawak kong itak na dumaplis sa braso niya. Magaling palang magsanay si Lolo. Biruin mo. Ang lampang katulad mo'y nagagawa ng lumaban ngayon. Oo, duwag ako at lampa. Pero nangako ko kay Lolo, naiingatan ang pamana niya. Kaya hindi mo to makukuha sa akin. Kung wala akong laban sa'yo dahil naturuan ka ni Lolo, sigurado naman ako na wala kang magiging laban sa mga kaibigan ko. Dalawang lalaki ang lumitaw sa dilim. Lalong nag-init ang braso ko sa hindi malamang dahilan. Nakangisi silang naglakad palapit kay Kuya Bani. Malakas ang kutob ko. Naaswang ang mga to. At hindi nga ako nagkamali dahil nagpalit sila ng anyo sa mismong harapan ko. Nakaramdam ako ng takot nito pero nanatili akong kalmado. Bumulong ako ng orasyon bago inihanda ang sarili ko sa laban. Hanggang sabay silang sumugod sa akin at agad ko namang iwinasiwas ang itak na hawak ko. Hindi ko inaasahan ang bilis ng paggalaw nila. Hanggang nahawakan ng isang aswang ang braso ko at pinihit to patalikod. Napangiwi ako sa sakit habang si Kuya Bani ay nakangisi lang habang nakatingin sa akin. Madali lang nilang nakuha sa akin ang libreta. Kinapkapan nila ako para hanapin ang bertud pero hindi nila makita to. Akala ko naman mahusay na magturo si Lolo pero lampa ka pa rin pala. Hayop ka, Kuya Bani. Paano mo nagawang makipagkaibigan sa mga aswang? Sila ang pumatay sa mga magulang natin. Alam mo Arlina, sa mundong to, dapat wais ka. Mas magandang kakampi ang mga aswang kaysa maging kalaban. Sagad na sa buto ang kasamaan mo. Nakakahiya ka. Parang hindi ka galing sa pamilya ng mga albularyo. Ang daldal mo. Ibigay mo na sa akin ang bertud. Mapapatay niyo muna ako, pero hindi mo makukuha ang bertud. Talagang matigas ka, no? Wala kayong pinagkaiba ni Lolo. Akala ko pa naman ay mapapadali ang pagkuha ko sa bertud kapag patay na ang matandang yon. Anong ibig mo sabihin? Ikaw ang nagkanulo sa sarili mong pamilya? Oo, dahil wala naman kayong kwenta. Ikaw ang walang kwentang tao. Kinahiya akong kapatid kita. Napakasama mong tao. Masahol ka pa sa mga aswang. Nilapitan ako ni Kuya Bani at mariing hinawakan ng buko. Napadaing ako sa sakit habang ang dalawang aswang naman ay hawak-hawak ang magkabilang balikat ko. Kaya hindi ko magawang makapalag nito sa kanila. Napaiyak na ako habang kinakausap sa isipan ko si Lolo. Dahil hindi ko nagawang maprotektahan ng libreta. Dahil nakuha nila to sa akin. Humingi ako ng tawad kay Lolo nito. Dahil hindi pa sapat ang kakayahan at kaalaman ko para labanan sila. Huling babala na to Arlina. Ibigay mo sa akin ang bertud o papatayin kita. Hindi ko ibibigay sa iyo ang bertud.
Tama nga si Lolo. Gagamitin mo lang to sa masama. Hindi ako papayag na masayang ang buhay ni Lolo sa pagprotekta sa bertud na to. Patayin mo na ako! Akmang sasakmali na sana ako ng aswang, pero pinigilan siya ni Kuya Bani. Wag! Hindi siya pwedeng mamatay dahil siya lang ang nakakalam kung nasa ng bertud. Nakuha na natin ang libreta sa kanya. Tiyak na makukuha rin natin sa kanya ang bertud sa mga susunod na araw. Umalis sila at iniwan akong nakalupasay sa lupa. Pinilit kong tumayo at maglakad palabas ng sementeryo dahil nanghihina at nananakit ang katawan ko dahil sa ginawa sa akin ng mga aswang. Pagka uwi ko ay pinilit kong inalala ang mga orasyong nakabisado ko na. Inorasyonan ko ang buong bahay para hindi mapasok ng aswang to. Pagkatapos ay pumunta ako sa silid ni Lolo Astong at sinilip ang kampila na nasa ilalim ng papag ni Lolo. Lolo, tulungan mo ko. Nakuha nila ang libreta at baka makuha rin nila ang bertud. Ano po ang gagawin ko ngayon? Mas malakas sila kumpara sa akin. Ang kampila na ito na lang ang pag-asa ko. Sinubukan kong hawakan ng kampilan pero napapaso ko hanggang sa nakaidlip na ako sa kwarto ni Lolo at naalipungatan lang nang marinig ko ang malakas na boses ni Aling Ising. Arlina! Nariyan ka ba? Aling Ising? Bakit ho? Pumasok po muna kayo. Maraming natagpo ang patay sa ilog. Nawawala ang mga lamang loob nila. Mukhang sinasalakay na naman tayo ng mga aswang. Ho? Sigurado po ba kayo? Sino pa ba ang gagawa ng ganong kabrutal na pagpatay kundi mga aswang lang? Ano nang gagawin natin ngayong patay na ang lolo mo? Aling Ising, hindi ko pa kayang labanan ng mga aswang eh. Hindi ako kasing lakas ni Lolo. Patawarin niyo po ako kung wala akong magagawa para makatulong. May tiwala kami sa iyo, Arlina. Malakas ka. Dahil ang dugong dumadaloy sa ugat mo ay dugo rin ng iyong lolo. Nasa dugo mo ang pagiging mahusay na albularyo. Opo, tama po kayo, Aling Ising. Maraming salamat po sa paalala. Susubukan ko pong protektahan ang lugar natin sa abot ng makakaya ko. Pagkaalis ni Aling Ising, ay nagsindi ako ng kandila at nagsagawa ng ritual na minsang itinuro sa akin ni Lolo. Ang ritual na to, ang pampalakas ng depensa at sa bertud. Matapos ko masambit ang orasyon, ay naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanang braso ko patungo sa buong katawan ko. Mula sa pagkakaluhod ay marahan akong tumayo at naglakad papunta sa silid ni Lolo. Naupo ako sa gilid ng papag at sinilip mula rito ang kampilan. Habang nakasilip ay kinausap ko ang gabay ni Lolo Astong. Sa gabay na duwende ng aking lolo, alam kong nandyan ka lang. Nung una ay ayaw ko sa bertud dahil ayaw kong magkaroon ng obligasyon. Pero ngayon, ay nakikita ko na ang kahalagahan nito. Alam ko na ngayon kung ano ang mangyayari kapag nakuha to ng mga masasamang nilalang. Patawad kung hindi ko naprotektahan ng libreta. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tulungan mo ko. Pangako, babawiin ko ang libreta. Matapos kong sabihin to, ay marahan kong hinawakan ng kampilan. Napangiti ako sa sobrang tuwa nang mahawakan ko to na hindi na ako napapaso. Salamat sa'yo! Magseseryoso na ako ngayon sa pagsasanay. Babawiin ko ang libreta at ipagpapatuloy ko ang gawaing panggagamot ni Lolo. Maraming salamat sa tiwala mo. Matapos ko mahawakan ng kampilan, ay nagpunta naman ako sa gubat. Hindi ko alam pero parang isip ko ang nagdidikta ng mga kailangan kong gawin. Sa pusod ng gubat ay ibinaon ko sa lupa ang talim ng kampilan. Lumuhod ako habang nakahawak sa hawakan nito bago umusal ng orasyon. Matapos umusal ng orasyon ay hinugot ko ang kampilan mula sa pagkakatusok sa lupa. Nang matapos ay agad akong umuwi para naman palakasin ang aking pondo o kapangyarihang maiimbak sa aking katawan. Nagdasal ako buong araw at nag-ayuno hanggang sa pagsapit ng gabi. Takang-taka ako sa mga ginagawa ko pero naisip kong ito na ang simula ng paggabay sa akin ng kaibigang duwende ni Lolo. Siya ang nagtuturo sa akin ng dapat kong gawin ito. Sa kalagitnaan ng gabi ay lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa gubat. Ramdam kong may nagmamasid sa kilos ko at alam kong si Kuya Bani to at ang mga kaibigan niyang aswang. Minaman-man na nila ang paglabas ko sa gabi dahil akala nila ay makikita nila ang bertud na hawak-hawak ko o dala-dala ko. Isa pa sa pinagtataka ko ay mas lalong lumalakas ang pakiramdam ko sa paligid. Katulad ni Lolo ay nakakaramdam na rin ako kapag may panganib na parating. Tigilan na niyo ang pagsunod, Kuya Bani. Wala kayong mapapala sa akin. Pinapibilib mo ako, Arlina. Iba talaga kapag may bertud, no? Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang ninakaw mo. Wala akong ninakaw sa'yo. Bakit ko ibabalik ang hindi naman sa'yo? Sa akin ipinagkatiwala ni Lolo ang bertud kaya akin to.
Swapang ka rin pala, Arlina, no? Gusto mo sa'yo lahat? Nasa iyo na ang kampilan. Pati ba naman ang bertud? Eh di sige, ito ang kampilan. Lamunin nyo. Sabay silang napatras nang iabot ko ang kampilan sa kanila. Alam kong takot sila sa kampilan. Dahil sagrado to. Nabasbasan to ng buhay na salita na kayang pumatay ng kahit pinakamalakas na aswang. Nahahawakan mo na ang kampilan? Oo, kaya nga kusa ko nang ibinibigay sa inyo. Bakit ayaw niyong kunin? Tonta! Bertud ang hinihingi ko sa'yo. Kaya ilayo mo sa amin yan. Bakit? Takot ka? Umamin ka nga, Kuya Bani. Aswang ka rin ba? Katulad nila? Ang dami mong dada, Arlina. Kung ayaw mong ibigay ang bertud, mas mabuti pang mamatay ka na para walang makikialam sa mga plano kong gawin. Sige na, pahirapan ang babaeng yan hanggang aminin niya kung nasaan niya itinago ang bertud. Paano kung ayaw pa rin umamin? Patayin niyo na. Sumugod ang isang aswang, pero nailagan ko to. Nagulat sila dahil maliksi at mabilis na rin ang paggalaw ko. Ayaw kong pumatay pero wag niyo akong pipilitin. Ang gusto ko lang, ibalik niyo ang libreta. Hindi mo pakikinabangan yan, Kuya Bani. Wala ka namang alam sa aral ng lihim na karunungan. Kaya isauli mo na yan sa akin. Napakaliit ang tingin mo sa akin, ano? Akala mo ba wala akong alam dahil hindi ako naturuan ni Lolo? Bakit? Siya lang ba ang may kakayahang makapagturo nun? Ano ibig mo sabihin? Ngumisi lang sa akin si Kuya Bani at kasabay nito ang pagbabago niya ng anyo. Hindi ako makapaniwala habang nakatingin ako sa kanya. Dahil hindi lang pala siya kumampi sa mga aswang. Kabilang na rin siya sa mga halimaw na to. Ngayon, Arlina, patas na tayo. Albularya ka, aswang ako. Matira ang matibay. Baliw ka na talaga, Kuya Bani. Wala na ba talagang halaga sa'yo ang pagkakapatid natin? Magkapatid tayo! Walang kapatid-kapatid kung ikaw ang makakasira sa ambisyon ko na magkaroon pa ng mas malakas na kapangyarihan! Kuya Bani, kung buhay ang mga magulang natin ngayon, alam kong ikakahiya ka nila. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Lolo. Kaya magbabayad ka. Papatayin kita, pati na rin ang lahat ng aswang na kinampihan mo. Ang dami mong satsat! Bakit hindi natin simulan ng laban para magkaalaman na? Unang sumugod ang dalawang aswang. Mabilis ang pagkilos nila. Pero dahil nakapag-usal ako ng orasyon at sa bisa ng bertud, ay kayang-kaya ko ng sabayan ng mga galaw nila. Iwinasiwas ko sa ere ang kampilan. Parang natakot ang dalawang aswang, kaya umatras sila. Dahil dito, pagkakataon ko naman para sumugod. Pero nagawang ilagan ng isang aswang ang pag-atake ko, habang ang isa ay nadaplisan sa tagiliran. Napasigaw to ng malakas at napaluhod sa lupa. Ilang saglit lang ay nagliyab ang sugat nito, hanggang sa tupukin na ng apoy ang buong katawan niya. Bani, totoo ngang malakas ang kampilan. Umatras na tayo. Ibigay niyo sa akin ang libreta. Malakas ka dahil nasa iyo ang bertud. Pero paghahandaan ko ang muli nating pagtutuos, Arlina. Pag nangyari yon, sisiguraduhin kong mamamatay ka na. Wala nang susunod na pagtutuos dahil tatapusin ko na ngayon ang pagiging magkapatid natin. Sa gabing ito, isa sa atin ang mamamatay. Bani, hindi natin siya kaya. Humingi na tayo ng tulong kay Pinuno. Mga duwag! Akala ko ba, babae lang ako, Kuya Bani? Bakit ngayon, umaatras ka na sa laban? Tinahamon mo talaga ako! Hindi ba halata? Umatungal sa sobrang galit si Kuya Bani. Kilala ko siya. Ayaw niyang minamaliit ang kakayahan niya. Hindi niya matatanggap na isang babae lang ang tatalo sa kanya. Nakita kong galit na galit siya at halos magliyab ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Pero hindi ko maiwasang mapaluha nito habang nakatingin sa kanya. Buong buhay ko ay umaasa ako na magkakaayos kami ni Kuya Bani. Dahil naiingit ako sa ibang magkapatid na magkasundo. Pero wala na kaming pag-asa pa ni Kuya Bani. Tuluyan niya ng niyakap ang itim na kapangyarihang nagmula sa mga aswang. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, mas malala pa ang gagawin niya sa hinaharap. Kaya kailangan kong putulin ang kasamaan niya. Inihanda ko ang sarili ko sa pagsugod ni Kuya Bani. Umusal ako ng orasyon at naramdaman ko ang pwersang nanggagaling sa kanang braso ko, papunta sa kamay kong nakahawak sa kampilan. Tumulo ang luha ko, kasabay ng pagtaas ko sa hawak ng sandata. Katawan, Kuya Bani. Sumugod si Kuya Bani habang nakatutok sa akin ng matatalas niyang kuko. Mabilis akong umikot pakaliwa para iwasan ang pag-atake niya. Pagharap niya sa akin, ay doon ko iwinasiwas ang hawak kong kampilan. Tumama to sa kanyang dibdib na nag-iwan ng isang mahaba at malalim na sugat. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugo nito, pati na rin ang pagkatumba ni Kuya Bani. Nakita ko naman ang pagtakbo ng isang kasama niya pang aswang papalayo. Mabilis ko siyang nilapitan habang walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Kuya Bani, patawarin mo ako.
Hindi ko gustong gawin ito. Nakita ko ring tumulo ang luha niya bago magliyab ang kanyang sugat hanggang sa maabo ang buong katawan niya. Hindi ko mapigilang mapahagulgol sa sobrang sama ng loob. Patawarin mo ako kung sa ganitong paraan nagtatapos ang pagiging magkapatid natin. Kung sana, nakinig ka lang nun sa amin ni Lolo. Hindi sana tayo nagpatayang magkapatid. Nang humupa ang apoy, ay abo na lang ni Kuya Bani ang natira. Katabi niya nito, ang maliit at itim na libro. Dinampot ko to at marahang dinala sa tapat ng aking dibdib. Nabawi ko rin sa wakas ang libreta. Pero nabawi ko nga to. Kapalit naman ito ang kamatayan ng kapatid ko. Masakit pero kinailangan kong gawin to para maputol ang kasamaan niya. Kapag nakabisado niya kasi ang libreta at naintindihan ang nakasulat dito, ay tiyak na gagamitin niya to sa kasamaan. Matapos ang pangyayaring to, ay itinuloy ko ang pagkakabisado sa laman ng libreta. Nagtagumpay naman ako sa mga pagsubok hanggang sa tuluyan na akong naging albularya. Ako ang pumalit kay Lolo Astong bilang albularya sa aming munting baryo dito sa Samar. Tinupad ko ang pangako ko kay Lolo Astong at sa kaibigan niyang duwende. Ito ang kwento ng buhay ko na hindi ko makakalimutan, lalo na ng araw na manalo ako sa laban namin magkapatid. Pero kahit nanalo ko, pakiramdam ko'y talong-talo pa rin ako dahil hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin sa konsensya ko ang ginawa kong pagpatay sa sarili kong kapatid. Ngayong matanda na ako, ay tumigil na ako sa panggagamot at bala ko na rin isama sa libingan ng bertud na nasa katawan ko. Ang libreta at ang kampila naman ay ibinaon ko na sa lupa simula nang dumami na ang mga tao sa lugar namin. Mas mabuting ibaon ko na lang yon kaysa mapasakamay pa ng masamang nilalang. Sa ngayon ay hinihintay ko na lang ang kamatayan ko. Kamatayang magpapalaya sa akin sa alaalang pagiging ganid ng kapatid kong si Kuya Bani. Ganid na naging mitya ng pagkawala ng mga mahal namin sa buhay at pagkawala mismo ng buhay niya. Sana magsilbing leksyon sa inyo to na ang pagiging ganid ay pwedeng maging kapalit ng buhay mo o buhay ng minamahal mo.